For today's video naman po, ang share ko naman ay kung paano ko po kino-compute yung mga product profit ko po as an online seller. Hello pa mga Amores! Welcome back to my channel. For today's video naman po, ang share ko naman ay kung paano ko po kino-compute yung mga product profit ko po as an online seller. Siyempre, kailangan din i-consider yung mga transaction fees, platform charges, yan, kung ano-ano mga fees na kinukuha ng mga e-commerce apps. So, yun, kasi aminin natin, minsan nakala natin malaki ang kita, pero kapag kinumpute na lahat ng deductions, ay doon na natin makikita ang totoong profit. So, tara, umpisa na natin. Let's go! Ayan, mga amore, share ko lang po itong parang ginawa kong sarili kong business tracker and computer. Itong tab na to ay para sa akin pong profit computer. Yun. Madali sa taga-compute kung may kikitain ba ako sa product na ibebenta ko kasi po meron akong mga online shop. So, kapag magsiset ako ng price, gusto ko ng quick glance kung ano ba may kikitain ba ako. Yung mabilisang lalagay ko lang yung desired shop price ko, then mag-auto compute na po siya. Ginawan ko lang po ng mga formula to based sa mga data na nakuha ko sa e-commerce platforms, kung ilan ng percentage po ba yung mga kinakaltas nila, yung total percentage, ganyan. Yan, para hindi na ako mag-compute ulit-ulit, ganun. So, ito po, mapapansin nyo, itong Google Sheet ko, itong file ko po, meron akong tab for ITR, ayan, profit computer, manual books input. Yan, super helpful po kasi sa akin personally ng Google Sheets kasi nga po, nakakapag-create ako ng formula ko para i-automate yung mga bagay-bagay sa buhay ko. Ganun. So, ito, share ko lang po yung sample kung paano po ako nagko-compute ng profits sa kada product na ibebenta ko po. So, for example, ito po, sa A3 size na customized calendar ko po, ayan, ito lalagay ko lang dito kung ano yung bibenta kong product, ganyan. Tapos ito po yung materials. So sa mga hindi pa po masyadong familiar sa Google Sheet, ayan yung Google Sheet or yung Excel po, meron po silang parang tinatawag na columns. So makita niyo po dito yung mga letters dito, A, B, C, D, yan po yung mga columns. Tapos itong number po sa gilid nila, 1, 2, 3, 4, yan naman po yung rows. Yan. Malaking bagay po na parang ma-familiarize po tayo sa mga columns and rows para kapag naggawa po tayo ng mga formula is alam natin kung saan kukunin ni formula yung mga data na gagamitin niya sa pag-compute ng gusto mong output ng formula mo, parang ganun po. So, kunyari po ito pong materials ko, nandito po siya sa column B. Ayan, ito po mga paper, ink, metal clip, electricity, ganyan. Ito naman po sa column C, yung material price ko po. Ayan. Papansin nyo po, nasa baba ay may naka-auto-compute naman na po yung sum or yung total po ng akin pong material cost. So, mapapansin niyo po dito sa bandang taas, sa function field, ayan, may formula po siya na equal sum ng column C3 hanggang C12. Ayan, so kinumpute niya po ito po yung C3 hanggang C12. So, lahat po ng i-input ko dito ay i-auto-compute or i-auto total nitong C13. Ayan. So, si C13, yun po yung formula niya. Isa-sum up niya po lahat nung nasa C3 hanggang C12. So, yun po. Tapos, nagsiset po ako ng
packaging ko na kunyari 5 pesos, ganyan, or 10, or depende po sa costing niyo po sa packaging. Ayan, so ilalagay ko po siya dyan. And then, yan, naglalagay po ako ng label kasi di ba po sa mga calendars merong single order. Yan, nagsiset ako sa online shop ko ng meron akong nakabulk na for 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces, ganun po. Ayan. So, naka-auto-compute na rin po dito sa side na to yung total product costing, yung mga materials, plus yung shop fees. Yan. Kunyari, dito po sa single order, mapapansin nyo po, pag kinlik ko yan, makikita nyo po dito sa function field na ang kinocompute po niya is yung C13. Ito po yung C13 po natin, yung material cost. C13, i-add niya sa F1. Ito po, diba? Ito, F1. Ito yung F, tapos row 1. So, 50 pesos. Kunyari, ang nilagay kong pricing, desired shop price ko para dun sa single order na calendar ay 50 pesos. Ganon. So, ang i-compute nitong single order, ito pong single order na to, is yung total material cost plus yung lahat ng transaction fees ng platform. So, mapapansin nyo po, times si F1 sa 30% kasi parang yun na po yung pinaka-max para sa platform fees. Ay, parang yun po kasi yung parang general na pinaka-max across all platforms na papansin ko kapag nagko-compute po ako nung kita. Parang pag kinocompute, dinideduct ko lahat ng transaction fees yan. Parang 30% talaga siya ng kabuang total price ng product ka-earn. So, yan po yung niya, yung formula niya. Material cost plus yung 30% ng sinet mong product price. So, yan. Mag-auto-compute na siya. So, a single order ay ito ang total ng materials tsaka lahat ng fees. Ayan. Tapos, sa bulk naman ng 10, bulk of 10, ganyan. Yan, naka-times po yung material to. Pag tinignan nyo po, pag kinik nyo po itong E4, yan. Makita nyo po yung formula po dito. So, yung C13 ay times natin sa 10 na parang 10 pieces or 10 orders sa bulk of 10. Yan, C13 times 10. Tapos, i-add natin yung 30% nung sinet mo yung sa sinet mong price mo doon para sa bulk na bulk of 10. So, G1 tatimes mo sa 30%. Ito po kasi yung G1. Ayan. Ito yung G1 tatimes mo sa 30%. Ayan. So, ang pinaka-total kapag bulk of 10 ay ito total cost ng materials plus yung 30% na e-commerce fees. Ayan. So, basta nakaano po yan, naka-auto-compute. Ito naman, times 50. Yan, makikita nyo po dito sa function field. Ayan. Tapos, dito po sa single order with packaging cost, yan, nakasama na po dito pati yung packaging. So, inad niya si E3, which is ito po yung sa single order 30. Tapos si C14, ito, C14 na 5 pesos. So, naging 35 pesos. 30 plus 5, 35 pesos. Yung, ang naging cost ng lahat, including materials, platform fees, pati yung packaging. So, 35 pesos yung lahat na magagastos mo. Tapos, ito na yung profit. Computer, i-minus niya kapag kinlik niyo po ito. Makita niyo dito sa function, dito, minus, dineduct from F1 si F3. So, F1, ito si F1, 50 pesos. Ibinawa si F3 na 35 pesos. Yung total cost ng lahat-lahat, including packaging, platform fees, and materials. So, meron kang profit na 15 pesos. Ayan. Nag-add pa ako ng field dito na kung kunya may mga additional fees pa. Kasi 'di ba sa
sa mga online platforms, meron silang parang i-deduct pa na fee kapag sumobra ka na ng 50 orders a month. 'Di ba? Parang yung first 50 orders, wala pa siyang additional transaction fee na 5 pesos. na 5 pesos. Pero, kapag sumobra ka na ng 50 orders a month, deduct na rin nila ikaw ng 5 pesos. So, nagdagay ako ng additional line dyan in case na may mga additional na deduction pa. So, yun. Ito po yung, ito yung mga lines ko for the desired product price. Parang product price ko, ganyan. Yan. Tapos mga bulk, ito yung mga single order. Pero usually kasi mga single order naman. So, yun lang po. Ganun lang po yung pag-compute kung may kikitain ba tayo sa atin pong mga product na binibenta sa mga online platforms. Kung meron po kayo mga suggestions or tips or kung paano naman po ninyo pinipresyohan ng mga products nyo po sa inyo po mga online shops, ay i-share nyo na rin po sa comment section para tulungan po tayo on how to have best practices po para po sa ating mga small business. Ilalagay ko na lang din po yung template po nitong profit computer sa description ng video po na ito. So yun lang po mga amore. Kung naging helpful po itong video, please give it a thumbs up and subscribe na rin po kayo and share nyo na rin po sa iba para mas marami pa po tayong maabot at matulungan. Yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!